Deuteronomy chapter 7, verse 9. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinadarama niya sa Kaniyang mga nagmamahal hanggang sa kanilang 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya at hindi makakaligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito. God, salamat sapagkat muli tinipon mo kami ang iyong sambahayan sa lugar na ito upang minsan pa, Panginoon, Ikaw ay aming makatagpo at kami katagpuin mo, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat minsan pa ikikilos ka sa aming kalagitnaan. Sasamahan mo kami, Panginoon, at tuturuan ng mga bagay na dapat po naming maunawaan. Bless your word, bless your people, O Lord God. At sa mga naghahangad, Panginoon, ng katugunan sa kanilang panalangin, huwag mo sila pang biguin sa araw na ito, sabagat alam po namin, Lord God, kapag inuna ang katwiran mo at kaharian, ang lahat po ay daragdag po sa iyo. Kaya't marami pong salamat, basbasan mo, Panginoon, maging ligot mong gagamitin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa araw na ito. At mangusap ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Bigkisin mo kami ng iyong kapangyarihan at magkaroon kami ng isang pangunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, marami ito. God be the glory. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. You may be seated. At halos mapuno po tayo ngayong araw na ito. Ano ba ngayon? May. Kumbaga ay tagsibol na. Sumisibol na yung mga mumunting dahon sa mga puno at nagkakaroon na rin ng mga pakonti-konting bulaklak at hanggang sa ito ay mamukadkad at pumuno sa ating kapaligiran. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin at bagamat mainit pa rin pero I feel na nabawasan naman kahit kaunti. May kaunti ng pag-ulan, konting simoy ng lamig ng hangin, at sana naman po hindi nababago ang ating mainit na pagmamahal para po sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 hanggang 17. At ang babasahin ko po ay ang New King James Version. Ang sabi po dito, Now I plead with you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. 11. For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, that there are contentions among you. Now I say, verse 12, that each of you says, I am of Paul, or I am of Apollos, or I am of Cephas, or I am of Christ. Is Christ divided? Verse 13, was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? 14, I thank God that I baptized some of you, or none of you, except Crispus and Gaius. 16, lest anyone should say that I had baptized in my own name. 16, yes, I also baptized the household
of Stephanas. Besides, I do not know whether I baptize any other. And verse 17, besides, or 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. God bless His word. Pagpalain ng kanyang mga salita at nawa po'y pagpalain din ang ating mga puso at ang ating mga pandinig. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Ang pinakadiwa po ng ating pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito is that we all need to live together without quarreling. Kinakailangan po, nangangailangan sa bawat isa po sa atin, bilang nasa isang simbahan po tayo, we all need to live together. Mamuhay tayo ng sama-sama, nagkakaisa, nang wala pong awayan. Walang hinanakitan, walang alitan. Kaya nga po, 1 Corinthians and 2 Corinthians, ang mga aklat na ito na sinulat po ni Apostol Pablo ay para sa mga Kristiyano, para sa mga mananampalataya. Sa siyudad po ng Corinto, isang napakahalagang siyudad dito po sa bansang Greece or Griego, sa bayan po ng mga taga-Griego. Now, ang mga Kristiyano po sa Corinto ay nagtatamasa po ng prosperity. Kasariwaan. Basta prosperity. Yung maganda ang kailang buhay, nakakasariwa, kasaganaan. Masagana po ang kailang mga buhay sapagkat commercial po ang lugar na yon. Maraming negosyante, marami pong nagninegosyo. Kaya naman po, nag-i-struggle po sila. Ang kailang pong challenge, ang malaking problema po sa lugar na ito ng Corinto ay immorality. Nagsasama, hindi kasal, naghihiwalayan at ibang pinapakasamahang maging partner, immorality. Wala pa sa tamang edad, nakikipagrelasyon na. Gaya na po, may mga kamag-anak, nakikipagrelasyon sa kanyang kapwa kamag-anak, immorality and misunderstanding about proper worship. Hindi po nila magawa na sila po ay mamuhay na sumasamba sa tamang kapamaraanan ayon po sa itinuro ng mga apostol. Kaya andun pa rin po ang kailang problema sa kailang Christian conduct. Ang kailang mga pag-uugali, ang kailang pamumuhay ay hindi po nakikita sa karamihan sa mga Kristiyano doon sa lugar po ng Corinto. Kaya naman po si Apostol Paul wrote to challenge these Christians to make an immediate lifestyle change. Kaya po sumulat si Apostol Pablo, 1 Corinthians, 2 Corinthians, para po ito sa mga Kristiyano doon sa Corinto na kinakailangan silang magkaroon ng biglaan, ng immediate lifestyle change na mabago na po ang kanilang uri ng pamumuhay. May immoralidad po sila, masama, hindi maganda ang kanilang mga pag-ugali, ang kanilang buhay Kristiyanong sinasabi. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, meron po siyang babala sa kanila, meron po si Pablo na paalala sa kanila, at meron din pong sinasabi si Pablo na mga pangako sa kanila kapag ito po ay kanila pong sinunod. Kaya in 1 Corinthians chapter 1 verses 10 to 17, tingnan po natin ang sinasabi po dito, at ang binigyan ko po ito ng title, Live Together like a Family. Live together like a family. Mamuhay ng katulad ng isang pamilya. Kasi ang pamilya,
May mga magulang, may mga anak, dapat ay nagkakasundo, dapat ay laging sama-sama. Dapat po ay nag-uunawaan, dapat may pagmamahalan, dapat po ay nagtutulungan. Yan po ang pamilya. And as a church, isa tayong pamilya po sa lugar na ito. Kaya ang tawag po natin sa bawat isa, sister, brother, kapatiran. Kumusta ngayon mga katabi mo? Sabi mo, kumusta ka sister? Kumusta ka brother? Sige. Kumusta naman? Pakilala ka na rin. Kasi sambahayan tayo, dapat nagkakakilala. Pakilala ka ng kaunti. Sabi mo, ikaw si ganon. Nakilala na ba? Bilang kapatiran, bilang ka-sister at ka-brother, dapat po tayo nagpapansinan, nagingitaan, nagkakamayan, nagpapakilanlanan. Amen po ba? Opo, dapat po ganun. Kasi po tayo isang pamilyang tinawag ng Panginoon bilang maging katawan niya. No? Bilang maging sambahayan po. Kaya dito po, meron pong panawagan si Apostol Pablo. At meron po siyang ipinaliwanag patungkol po sa ating pag-uusapan. At meron po siyang laging inuuna sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Meron siyang panawagan, meron siyang paliwanag, at meron siyang pangunahing ginagawa sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. And let's discuss the Word of God from Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 17. Roman numeral number 1, Paul's plead. Sabi nga po natin, plead. Ang ibig sabihin po ng plead ay panawagan. Panawagan. Ayon sa kanyang puso, nilalaman ng kanyang isipan, ayon sa kalooban ng Diyos, isinulat niya at ipinarating niya sa mga Kristiyano sa Korinto at nais ding iparating sa atin ng Panginoon. Ang sinulat nito ni Apostol Pablo, isang panawagan, verses 10 to 11. Kaya nga po sabi diyan, mga kapatid, kaya para sa mga Kristiyano po ito, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo. Kaninong pangalan? Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo. Sabi nga po natin sa bawat isa, one in Christ. Sabi sa katabi mo. Sabi sa katabi mo, one in Christ. Sabihin natin sa Panginoong Jesus, one in Christ. Palakpakan po natin ang Lord. Magkaisa kayo sa pananalita, isipan at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Verse 11, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw may nagmarites, may nagpaabot, pero mabubuting marites po ito. Dahil gusto ng mga marites na ito, mga tauhan ni Chloe, sambahayan ni Chloe, maipaabot kay Apostol Pablo ang nangyayaring hindi kagandahan sa mga Kristiyano. Kaya walang kaalam-alam si Pablo, nalaman niya dahil po sa sambahayan ni Chloe, na kayo raw ay may mga alitan. Kayo raw ay may mga alitan. Hindi pa malalaman ni Pablo ang nangyayari sa mga Kristiyano sa Korinto kung wala pong nagsabi sa kanya. No? Dahil gusto ng sambahayan, mga tauhan ni Chloe, maging maayos po ang kanilang pananampalataya. Hindi lang po ang sambahayan ni Chloe, kundi ang mga taga-Korinto. No? Ang mga nakakilala na sa ating Panginoon Yesus. Ano po ba ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Korinto? One, that you all speak the same thing. No? Ang mga taga-Korinto, iba-iba ang mga pinagsasabi. No? Iba't iba ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya naman, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang panawagan, that you all speak the same thing. Lahat ay may praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ay may Jesus is Lord. Jesus is Lord.
Lahat ay may hallelujah. The same thing, pare-pareho ang sinasabi. Pawang katotohanan. No? Kawikaan 22 verse 11 or Proverbs chapter 22 verse 11, ang sabi po sa mabuting balita, ang magiliw mangusap ay may pusong dalisay. Pati ang hari ay magiging kaibigan. Walang awayan. Walang mahiblad kapag ang salita mo na binibitiwan sa kanya ay malumanay, magiliw, malambing. Baka sabi nga sa katabi mo, buti naman ikaw ay dumalo uli. Baka sabi, lambingan mo. Pero pag sinabi lang, buhay ka pa, aba, baka masampal ka nang hindi sinasadya. Malay mo naman kung ano pinagdadaanan niya. Ano? Kaya, ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. No? Yung masarap mangusap, malambing, magiliw, maraming nagiging kaibigan. Pero yung padalos-dalos, mataras, no? Ang daming kaaway. Kaya malayo pang Pasko, nakipagbati ka na. Kumbaga. Kaya, tingnan niyo po, yung walang kaibigan at yung maraming kaibigan. Ano? Kaya ang sabi po ng James chapter 1 verse 19, dandaan natin nyo, mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig. Kasi mayroong iba, hindi pa tapos yung sinasabi, nagsasalita na agad. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita. Huwag agad magbibitaw ng pangusap. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. 20. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. 21. Kaya't tatalikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natinim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Kaya ang pagbabago po ng buhay, panloob at panlabas ng ating katawan. Hindi lang ang puso ang nabago, kundi ang ating pananalita, ang ating relasyon, ang ating mga asal, ang ating mga kilos. Kaya sabi doon, dahan-dahan sa pagsalita para po wag magkamali. Kapag binitiwan mo na isang salita at hindi kaaya-aya, hindi nagustuhan at lampas sa tao, hindi mo na pwedeng mabali po yun, maisauli. Humingi ka na lang ng patawad para magkaayos po kayo. Magkaunawaan po kayo. Naalala ko po tuloy, isang announcer sa radyo, ang bagal-bagal niya. Pero nung siya po ay naging announcer ng PBA, tumatakbo si Jaworski, ayan na si Adornado, naka 3 points. Ay, tapos na pala. Second round na pala. Hindi nagkakamali. Kaya, dahan-dahan sa pagsasalita para hindi po makasagasa. Para po, ang sasabihin niyo po, na pag-isipan niyo po kung tama o makakasakit ng inyo pong kapwa. At ang sabi pa po dito sa Ephesians chapter 5, verse 19, ubisan ko sa verse 18, huwag kayong maglalasing. Kasi, di ba, kapag naglalasingan yung mga kalalakihan, payabangan, hanggang sa magkarambulan na sila, magkasuntukan na sila, Kaya, pagsabi sa katabi mo, huwag ka nang iinom ng alak. Huwag nang titikim. Ngayon pa naman, ang ating team ngayon? Revival, a call to absolute. Ayan. Or, tapos na pala absolute. Unbreakable unity. Hindi mapapatid. Hindi mawawala na pagkakaisa. Yan po ang kinakailangan ng mga Kristiyano sa panahong ito.
Kinakailangan lahat po tayo ay makaabot sa kaharian ng ating Panginoon. Maghilahan po tayong pataas. No? Huwag tapakan ang bawat isa pababa. Ano? Dahil pati ikaw ay hindi po makakarating ng kaligtasan. Ang saya po dito sa Ephesians chapter 5 verse 18 to 20, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin niyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Ang isang Kristiyanong puspos ng Espiritu Santo, talaga naman po may kahinahunan, may bunga ng banal na Espiritu. May pagpipigil sa sarili. Kaya ho, bawat bahagi ng kanyang buhay ay pagpapala sa marami. Verse 19, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin. Sabi nga po natin, sama-sama. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual. Ano? Naalala niyo po ba sa mga kanayunan tuwing hapon, sa maliit na hagdan ng kawayan, may mga nakapudong hili-hilera pataas, hingutuhan bawat isa. At habang naghihinguto, kung sino-sino at kung ano ng mga pinag-uusapan, imbis na yun daw ang gawin, sama-sama mag-awitan ng salmo, sama-sama magpuri sa ating Panginoon, mga bagay na kapakipakinabang na pang-espiritual. At sabi pa, buong puso kayong umawit ng pagpuri at magpuri sa Panginoon. Verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at sa Ama. Sabi po doon, sa lahat ng bagay. Ito ang ginagawa po ng mga taong tunay na Kristiyano, nagpapasalamat, nag-aawitan, at nagpapahayag ng kailang damdamin ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya wala pong alitan, walang sigalutan. Kung ang common denominator, kung nagkakaisa po sila ng patungkol sa Diyos at may kinalaman sa kaharian ng ating Panginoon, that you all speak the same thing. Lagi nagpapasalamat sa Diyos, nag-aawitan, nagpapaalalahanan ng salita po ng ating Panginoon. Number 2, sabi diyan, there must be no divisions among you. Sa verse 10, wala dapat na magkahiwalay, mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 12, verse 25, pero umpisan ko po sa verse 12, no divisions among you. Hindi katulad nito. Pero sa upuan lang naman, mayroong taga rito, may taga doon. Ang sinasabi po dito ay dapat ay sama-sama po, nagkakaisa, nagkakasundo. Verse 12, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Katulad, may katawan ako, maraming bahagi. Yan, kita niyo naman po. Bagamat maikli yung kamay, minsan, pero kompleto po ang bahagi, Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. 13, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Nakikita nyo? At sa loob ng ating mga katawan, maraming bahagi po yan. At hindi na isang bahagi lamang. Verse 18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Kung ginawa kayo ng Diyos ang mata mo, dalawang mata mo idanala sa dalawang hita. At ang paa mo nasa ulo. Masisiyahan ka ba kaya? Hindi naman siyempre, di ba? Pero minabuti ng Diyos na gawin niya, ilagay ang bawat bahagi ng ating katawan sa tamang kaayusan. Pagkasabi nga sa katabi mo, maganda ka ngayon, tama lang.
Tama lang ang ayos mo. Pogi ka ngayon, no? 18, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. May Bible teacher, may pastor, may tagahayo, may taga-kamay tayo dyan. No? Maraming gawain po sa ministeryo, parang isang katawan ng Panginoong Hesus na maraming bahagi. Sana lahat po tayo maging kabahagi po ng katawang ito ng ating Panginoon Hesus na hindi lang po tayo dumadalo, kundi meron po tayong ministeryo. Meron po tayong bahagi sa gawain po ng ating Panginoon sa loob man ng simbahan o sa labas na po ng simbahan. Lalo na po ngayon, ano? Ang pangitan po ni Brother Eddie, lahat ng mga JIL, lahat ng mga membrong JIL ay maging missionary. Misyonaryo. Ibig sabihin po ng misyonaryo, may dala ng salita ng Diyos. No? May dala ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon Hesus. Lahat ay magsasalita patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Sa ating mga magulang, kapatid, kapitbahay, kung sino man po ang inyo pong makaharap, maging misyonaryo po tayo. Hindi lang po ito para sa mga alagad na 12 ng ating Panginoon, kundi sa lahat po ng Kristiyano. Biruin po ninyo sa Lipa, may 250,000 plus po tayo. Ilan lang po ang born again? Wala po pong 10%. Mas marami po ang papunta sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa. Kaya kung hindi po tayong lahat, mapa-jail man o anumang simbahang meron po sa labas, simbahang Kristiyano, kung hindi po tayo magiging misyonaryo, ebanghilista, tagapagdala ng mabuting balita, marami po talaga ang mapapahamak. Kaya ang sabi po dito, hindi maituturing na katawan, verse 19, kung ito'y iisang bahagi lamang, hindi katawan yun. Kung putol ang tiyan mo at ang lumilipad lang ay ang ganon, hindi katawan yan, aswang yan. Hindi maituturing na katawan kung ito'y isang bahagi lamang. 20, ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. 21, kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. 11 or 22, sa katunayan, ang mga bahaging wari mahina ang siya pang kailangan. 23, ang mga bahagi ng katawan na inakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahagi hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. 24, hindi na ito kailangang gawin sa mga bahagi ng sadyang maganda. Nang isiayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. 23, upang hindi magkaroon ng inggitan. May mata ka, may mata rin ako. Dahil pag wala ka akong mata at meron ka, maiinggit naman ako sa iyo. Pero kung 3 mata mo, hindi ako maiinggit. Hindi na maganda yun. Kung sobra na. Kung matangos ang ilong mo, at ako hindi bale. Basta humihinga. Sabi ng aking biyanan. O nga naman. Kasi mayroon nagpatangos, hanggang lumaki na nga. Hindi na maibalik sa normal. Pakisabi sa katabi mo, kung anong meron ka, pasalamatan mo at pagandahin mo pa kung maaari. Di ba sabi ko, ang hindi marangal, lalo pang pinagaganda. Pero dapat, nasa tama lang. Now, saan tayo? Verse 25, upang hindi magkaroon ng inggitan. Kaya lahat po kayo,
Dapat maging pastor. Dapat maging Bible teacher. Maging misyonaryo. Upang hindi magkaroon ng inggitan or upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati. At sa halip, ang lahat ay nagmamalasakitan. Kung wala ka, eto. Kung wala kang kamay at naputol, ako ang magbubuhat para sa iyo. Kung hindi ka makarating sa malayo dahil wala kang paa, bubuhatin kita. Yun ang sinasabi pong pagmamalasakitan sa kung anong wala sa iba at meron ka para wala pong, sabi diyan, alitan, inggitan sa bawat isa po sa atin. That there be no divisions among you. Kung ang laging ulam sa inyo, tinapa, hawot, tuyo, dilis, at naaamoy namin yan, siguro paborito nila. Huwag na nating bigyan ng ating adobo. Patikimin mo naman, gusto rin yun. Gusto rin po yun. Ibig sabihin po, hindi sila mainggit sa kung ano man ang niluluto na masarap ng inyong kapitbahay. Ang sabi po dito, no division among you. Ang sabi nga ho, as a church, when we evangelize, we should build a bridge, not burn it. Gumawa ka ng tulay sa pagkakasundo para may bahagawang salita ng Diyos, para tanggapin nila ang sasabihin mo dahil meron kang itinayong kabutihan. Gumawa ka ng tulay sa kapwa mo, ikaw ang nag-reach out, ikaw ang pumunta sa kanila, ikaw ang nag-effort, kaya naman po, hindi lang ikaw may kapayapaan sa kapitbahay mo, kundi siya sa'yo. Nagiging mabuti kayong magkapit-bahay, nagdadamayan. Next, that you be perfectly joined together in the same mind. In the same mind. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 11, magkaroon ng ganap na pagkakaisa sa pagkakaroon ng nagkakaisang isipan. 1 Thessalonians chapter 4, umpisan ko sa verse 9, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid. Tin yung mga sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, laging may mga kapatid. Kasi as a family, bilang kapatiran, bilang katawan ng ating Panginoon Jesus, ito ang kanyang pinakananais. Hindi na kailangan paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid. Sa pananampalataya, yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan, hindi mag-aawayan, hindi mag-aalitan, hindi magkakasunduan, kundi kung paano kayo mag-iibigan. Verse 10, at ito nga ang ginagawa ninyo mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Huwag husto sa, God bless po. Huwag husto sa kamayan lang pag nagkikita or dumarating or aalis na, kundi, sino po kayo? Kumusta po kayo? Ganun po, higitan pa ang ating pagtitinginan, kung paano kayong mag-iibigan. At ang sabi po sa 11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Sa ibang translation, mind your own business. Kasi kapag pinakapakilman mo ang gawain ng ginagawa ng iba, nako, awayan po yan. Samaan ng loob. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Mind your own business. Kanya-kanyang dapat gawin. Kung nangangailangan ng tulong at humingi ng tulong, ibigay. Or kaya naman ay, tanungin mo, kailangan niyo po ng tulong.
scratch your own kamot. Di ba? Pag hindi mo naabot, pakikamot naman po. O kaya wala namang ano dyan, posting maikamot. Adi, ako na po ang kakamot dyan. Pero yun naman sa babae, lalaki sa lalaki. Kung wala ang asawa mo. No. Sa gayon, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain, magpagal kayo para sa inyong kabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Ibig sabihin, ang asikasuhin mo, yung dapat mong gawin, yung nararapat mong gawin. Huwag yung sa iba. Para hindi kayo magkaroon ng alitan. 12, sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Ibig sabihin po, magtulungan. Kung walang hanap buhay, sabihan mo, meron kang maialok sa kanyang hanap buhay or paano kikita po siya like that. Be in the same mind and in the same judgment. Pareho dapat po tayo ng mga layunin. Philippians chapter 1 verse 27, sabi po sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, pagsikapin niyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ito ang ating asikasuhin. Mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, nakatitiyak akong kayo'y nanatili sa isang layunin. Kahit hindi nakikita ni Apostol Pablo, habang inihintay natin ang Panginoon, nananatili tayo sa isang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Ang inaasikaso natin, ang iniintindi natin, hindi ang buhay ng ibang tao, kundi ang patungkol sa ating Panginoon, isang layunin dapat po natin na gawin ay ang patungkol sa pagtatanggol or pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Verse 28, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway sapagkat ito ang palatandang sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. 19, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang maglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. 30, ngayon, kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko hanggang ngayon. Dito ay sinasabi po ni Apostol Pablo, dapat isa po ang ating kaisipan. Dapat po tayo ay may isang layunin. Magkaroon po tayo ng pamumuhay na tulad ng sinasabi po na Apostol Pablo para magkaroon ng katahimikan ang ating pamumuhay. Hindi tayo nagkakaroon ng kaaway o kaalitan, kundi bagkos tayo po ay ikinagagalak ng Panginoon sa ating ginagawang pagkakaisa. Palakpakan po natin ng Lord. Ano po ba ang dahilan ng pananawag ni Pablo na walang paghahati-hati? Ano po ba kanya ipinapanawagan? Verse 11, sabi po sa verse 11, ano sabi sa verse 11? Alitan, nabalitaan ko ayon sa pamilya ni Chloe na meron kayong alitan. Pag-alitan, samaan ng loob. Hindi magawang tumingin sa bawat isa. Hindi magawang salubungin ang bawat isa. May isang kakanan, may isang kakaliwa. Kumukulo ang dugo. Hindi makangiti sa bawat isa. Ngitin mo ang katabi mo kung hindi mo yun kaalitan. Yan ho. Ang sabi diyan, ang alitan ay pag-aaway, pagtatalo. Hindi man po pisikalan ito, suntukan, ganyan. Hindi man po ito pisikalan, maaring sa mga iniisip. Baka marahil, pag nakita yung isang tao, kumukulong dugo mo, kahit naman walang ginagawa sa'yo. Ang may diferensya ay ikaw na. Lagi ang may diferensya, ang mali ay tayo.
baguhin po natin ang ating pananaw, ang ating paningin, ang ating perspektibo, ang ating mga isip sa ating kapwa. No? Pag-aaway, pagtatalo, no? Meron kang katwiran ng iyo. Meron kang katwiran sa akin. Ano? Kahit tuloy humantong sa sigalutan, no? Noon, isa pong kilalang tao, ang pangalan niya ay Christopher Columbus. Sabi niya, ang mundo ay bilog. Nako, hindi siya sinasang-ayon na napakaraming tao. Sabi nila, flat ang mundo. Dire-diretso lang. Kaya siya po ay hinahamak. Inaaway siya. Dahil sa kanilang mga pangangatwiran na ang mundo ay diretso, flat. Pero nung ginawa po ni Columbus na maglayag po siya, naglayag sa karagatan, natuklasan niya po ang Amerika, at nakabalik po siya ng pabilog nga pala ang mundo. Kaya po pwedeng isa lang ang tama at marami ang mali. Nasaan ka doon? Sa nag-iisang tama o sa maraming mali? Hindi porke marami, tama. Dahil lang si Jesus, nag-iisa po siya, nangaral salita ng Diyos, at marami pong ayaw sa Kanya, nilalabanan siya, pero lahat sila yung mali, at ang tama ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya, tama po ang paninindigan, pangatwiran ni Christopher Columbus. Dahil tinuklas niya na tama po ang kanyang pagkaalam. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Ngayon, dahil may alitan po ang mga taga-Korinto, nabalitaan ni Pablo, pinaliwanag niya. Nagpaliwanag po siya sa mga taga-Korinto nang dapat po nilang malaman. Sabi nga ni Pablo, sa mga nagsasabing sila ay kay Pablo, sa mga nagsasabing sila ay kay Apollos, sa mga nagsasabing sila ay kay Cephas or Peter, sa mga nagsasabing sila ay kay Kristo, sila ang pinapaliwanagan ni Apostol Pablo. Silang mga nagbabahabahagi, nagkakanya-kanya, naggugrupo-grupo. Kayo, kanino kayong team? Team Paul? Team Apollos? Team Peter? Or Team Christ? Alam nyo, pag leksyon, nagkakampi-kampihan ang mga parehong kulay at nag-aaway-away ang mga magkakaibang kulay. May red team, may blue team, may orange team, may yellow team. Kaya, kung pintura yan, pag haluhalin mo, ano kayong lalabas? Hindi maganda, Maganda rin may iba't ibang kulay, pero nagkakasunod ang mga kulay na yun, katulad ng rainbow, maganda po sa paningin. Nagkasunod-sunod ng mga rainbow, sila po ay luminya. 1, 2, 3, 4. Ilan bang rainbow yan? Red, O, orange, Y, yellow, violet, B, G, green, I, indigo, B, blue. Pero pag ang mga kulay na yun, pinagsama-sama mo, hindi magandang kulay. No? Pero pag nagkasunod mga kulay na yan, sa kanya niyang dapat linyahan, gawin, napakaganda po sa paningin. Kaya hindi nagkakasundo, nagkakagulo po yan. Kaya dito, sinabi ni Apostol Pablo, is Christ divided? Nagkakanya-kanya kayo. May taga Pablo, may taga San Pablo, San Pedro, San Apollo. At may nagsabi bang sila kay Kristo?
si Kristo ba ay nahahati? Is Christ divided? Pinaliwanag po ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 4 verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. No? Lahat ng tao ang gustong gawin ay kanyang gawin. Hindi kaisa ng Panginoong Hesus. Verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba. Sama-samang magpakumbaba. Yan ang ating isa-isip, isa-gawa. Ito ang turo ni Apostol Pablo sa mga Team Apollos, Team Paul, Team Peter, at mga naka-Team Christ. Sabi niya, kayo'y maging mapagpakumbaba. Kasi noon, sabi ko, masaktan na ako, wag lang akong makasakit. Masaktan na ako sa sinasabi ng iba or ginagawa ng iba. No? Wag ko lang gawin sa kanila na sila'y masaktan or masabihan sila na masaktan. Pero hindi pala tama yun. Kinakailangan din namang pagsabihan ang dapat pagsabihan para matuto. No? Para itama. No? Sabi diyan, magpasensya sa isa't isa. 3, sikapin yung mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Verse 4, may isang katawan at isang Espiritu. Tulad ng may isang pag-asa nang tayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may isang Panginoon. Kaya ang tanong ni Pablo, si Kristo ba'y nahati? Anong sagot? No. Ano? Dahil pag pinutol mo ang katawan ng tao, isa lang may puso. Yun ang mabubuhay. Nakakita na ba kayo yung putol ang tiyan? Meron po. Meron. Wala siyang nagawan po ng yun. Dahil sa modernong medisina, nabuhay pa rin po siya. Wala po yung tiyan, pababa. No? Dahil may puso pa po siya, may dugo, may atay. Oho. Pwede pang mabuhay kapag may puso. Ano? Sabi diyan, tayo may isang Panginoon, hindi nahati ang Panginoong Hesus. Iisang pananampalataya at iisang bautismo. Verse 6, iisang Diyos at Ama nating lahat. Sa higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Matatawag nating Ama, ang Diyos sa langit, kapag tayo ay nakakilala sa ating Panginoon Hesus. Sapagkat tayo nagiging katawan ni Hesus, na anak ng Diyos, at nagiging kapamilya, sambahayan ng ating Panginoon. Palakpang po natin ng Lord. Nahati ba si Kristo? Or ito bang si Pablo ang napako para sa inyo? Siya bang napako para sa inyo? Ang sabi po dito ng Acts chapter 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Nangangaral po dito si Apostol Pablo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Ito po ang pangangaral ni Apostol Pedro sa napakaraming tao. Gusto nila magkaroon ng kaligtasan, sabi doon, magsisi kayo, magpabautismo kayo upang ipagkalob sa inyo ang Espiritu Santo. Ibig sabihin po, iisang Espiritu Santo. Isa si Jesus na tatanggapin. Isang bautismo na pagdadaanan po ng bawat isa. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. Hallelujah. At ang sabi pa po dito, no? Walang ibang binautismoan si Pablo, kundi si Crispus at si Gaius lamang. Romans chapter 6 verse 23. Sa bahay niya nagtitipon ng buong iglesia. Ibig sabihin po, nagsasama-sama, nagkakaisa yung mga mananampalataya sa bahay po
nina Gayo. Ano? Kinukumusta rin kayo ni Ernesto or Eresto, mga yan. Kaya dito, makita po natin dito, sinasabi ni Apostol Pablo, yung kanyang ginagawa para kay Jesus. Pero hindi dahilan yon para siya ang panigan at hindi ang Panginoong Jesucristo. No? At iba pang mga alagad ng ating Panginoon. Paul also baptized the household of Stephanas. Ano? Mga kapatid, alam niyo ang sambahay ni Stephanas ang unang nahikayat sa Akaya. Ibig sabihin po, no? Itinaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Ipinamamani ko sa inyong kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang gumagawa ng pagpapagal na kasama nila. Si Stephanas, nakakilala sa Panginoon, naging pamilya ng Diyos. Sinasabihan po ni Apostol Pablo, pakinggan, sundin, pasakop pa Stephanas para sila magkaisa, para mapalawig po ang pananampalatayang Kristiyano sa kanilang lugar sa Akaya. Kaya dito, sinasabi pa sa verse 15, wala nang iba pa siyang nabautismuhan, kundi maging ang pamilya po ni Stephanas. Ngayon ang tanong, bakit ka panig kay Kristo? At bakit ka papanig sa tao? Na nagsasabing, huwag ka nang dumalo, huwag ka nang mag-iba ng reliyon, huwag ka nang mag-born again. Hindi naman po sila ang napako para po sa atin, kundi ang ating Panginoon si Kristo na dapat po nating panigan. Ang kanyang sinasabi, ang dapat nating panampalatayanan. Panigan po natin ang Panginoon Jesus kapag ang panig po tayo sa Diyos, wala pong laban po sa atin, tayo po ay pumanig sa ating Panginoon Jesus. Gawin natin ang kanya pong ipinagagawa para tayo maging kaysa niya at maging kaysa po tayo ng sambahayang Kristiyano nasa ilalim po ng JIL. Palakpakan po natin ng Lord. Yan ho. Narinig na po natin ang panawagan ni Pablo. No divisions. Walang alitan. At pinaliwanag niya, walang pagkakabahabagi. Walang pagpapangkat-pangkat. Dapat ay nagkakaisa. At tayo po sa JIL, tayo po binigkis, katulad ng walis, sa isang mission, vision, and core values. Ito po ang magbibigay sa atin para tayo magkaisa. Meron po tayo na Jesus is Lord Church mission statement. And that is to bring all peoples. Dapat po magdala tayo ng maraming tao sa Panginoon Jesus. To bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliations. Through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Yan pong pagkaisahan po natin. Magsama-sama po tayo dyan. Para mangaral ang salita ng Diyos. Para sa mabuting balita. Yan po ang misyon na iniatang sa balikat po ni Brother Eddie para sa ating mga JL people, mula po yan sa ating Panginoon. From Matthew chapter 28, 18 to 20, and the following verses. At tayo rin po binigkis, parang walis, para pagkaisahin sa isang pangitain, sa isang layunin. No? And that is Jesus Lord Church vision statement. And that is a glorious church, evangelizing and discipling Filipinos and all the peoples through teaching, preaching, and living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. Dapat po tayo nakikita natin. Dapat nating marating, maabot, pagkaisahan ang isang maluwalhating church. Ano ba yung maluwalhating church? Walang kulubot, walang kapintasan, maningning, marilag, nasa salubong sa ating Panginoon Jesus. Laging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Gumagawa, masunurin sa utos ng ating Panginoon. Sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Hindi nawawala. Laging nananalangin. Laging hinahanap ang mukha ng ating Panginoon. At magiging glorious church
ang simbahan ng ating Panginoon. At tayo po'y pinagkaisa, no? Sa mga katangian at pag-uugali ng tinatawag na Jesus Lord Church core values, and that is P, life. Ano yan? Passionate love. Ano yun? Nomer, help. Passionate love for God. L, love and compassion for others. I, integrity. F, faithfulness. And E, excellence. Diyan po tayo pinagkaisa bilang simbahan. May mission, may vision, may values tayong dapat ipinamumuhay, nakikita ng kapwa, nakikita po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. May panawagan si Apostol Pablo, huwag magkanya-kanya, huwag maghati-hati. At meron pa rin po siyang ipinaliwanag sa mga taga-Korinto para po sa atin na tayo ay para kay Kristo. Hindi sinasabi ng tao. No? At pangatlo, false priority. Ang prioridad ni Pablo, yung kanyang pagkauna, yung lagi niyang inuuna. Ano? Meron siyang number 1. Hindi yung number 5, ginagawa niya number 1. O yung number 2, gagawin niyang number 1. Ang number 1 ay number 1 para po sa kanya. Ayan po sinasabi sa verse 17. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Hindi niya inuuna, no, ang iba pang bagay na hindi naman ayon sa kanyang pagkatawag. Acts 26 verse 17. Sabi po dito, ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo dahilan sa po, pumunta ng Damasco, no? Nakakita siya ng maliwanag sa itaas, nabulag siya, sabi sa kanya ng tinig sa itaas, pumunta ka sa isang bahay, ipagpipray ka nito si Ananias para mawala ang pagkabulag mo. Na ipag-pray po siya, lumiwanag ang kanyang paningin, at sa kanya pong kabulagan, sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya, ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguin ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong yon, upang imulat ang kailang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sa pamamagitan pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kailang mga kasalanan, at may bibilang sa mga pinapaging banal. Diyan tinawag po si Apostol Pablo para mangaral. Para sa mga nadidiliman ng kailang kaisipan, maliwanagan po sila. Para sa mga nagkakanya-kanya, naghahati-hati, nag-aalitan, sila po ay sabihan, paalalahanan, sawayin. Kaya naman, nung siya po ay magkaroon po ng, bumalik po ng liwanag ang kanyang paningin, verse 9, chapter 9, verse 19, Acts chapter 9, sabi diyan, verse 19, kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo, dating Saulo si Pablo. Si Saulo ay ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Nakiisa na po siya sa mga Kristiyanong nangangaral. Verse 20, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba itong dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila, hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhin gapo sa mga punong saserdote? Verse 22, ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Tandaan po natin, si Jesus ang magbibigis sa mga tunay na Kristiyano upang sila po ay makapamuhay bilang sambahayan ng ating Panginoon, bilang mga tunay na mananampalataya. At ang mga tunay na mananampalataya, nagkakaisa na isinusulong po ang kalooban ng Diyos at sama-samang naglilingkod po sa Kanya
sapagkat diyan po tayo tinawag upang ipamuhay ang mabuting balita at dalahin po ito sa lahat ng tao, sa sangkatauhan. Yon ang dapat maging pangunahin sa atin, priority natin, dahil ito po ang priority, pangunahin kay Pablo. Imbis na intindihin niya ay mga sabi-sabi, buhay na may buhay, ang kanya pong ipinamamalita ay ang buhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpan po natin ang Lord. At tayo pong lahat ay tumayo na. At may ginawa po akong conclusion. Hinahanap po yung aking conclusion. Praise God. Tayo po ay nasa May with worldwide theme about unity. Kaya naman po, katulad po ng sinabi ng Apostol Pablo, ipamuhay natin ang salitang ito ng ating Panginoon upang tayo po ay patuloy na sa bawat ginagawa po natin, meron po tayong maabot. As I conclude this message, number 1, how to live together like a family. Paano tayo mamuhay ng sama-sama katulad ng isang pamilya. Una ho, ay magkaisa po tayo. Pagkakaisa. Di man pare-pareho ang ating damit, pero isa po ang tinitubok ng ating puso para kay Kristo. Amen ho ba? May isa tayong puso. Dapat po ang nakaupo dyan ay nag-iisang Panginoon ng ating mga buhay, ang Panginoong Hesukristo. Unahin po natin ang salita ng Diyos kaysa ang salita ng ating kapwa na minsan ay nakasasakit po sa atin. Patawarin sila, pagpasensyahan. At imbes na panigan natin ang tao, wala tayong kakampihan. Ang kampihan natin ang Panginoon Yesus. Sa gubit na po tayo, sa mga nag-aalitan. Pag may sinang-ayunan ka, may kakampi ka na. Baka mali ang nakampihan mo. Kawawa naman yung walang kakampi. Kaya wala kang papanigan, wala kang kakampihan. Pumagitna ka, katulad ng Panginoon Yesus na pumagitna sa sangkatauhan at sa Diyos. Siyang pumagitna sa pamamagitan ng dala niyang krus. Pinagkasundo niya ang nag-aalitan, ang nag-aaway na mga banal na nilalang ang banal na Diyos, kaaway ang sangkatauhan na rebelde sa Kanya. Kaya magkaisa po tayo sa ating kapwa, bilang isang pamilya, nagdadamayan, nagtutulungan, nagpapaalalahanan, nagpapanalanginan, nagkakaunawaan, nagmamahalan sa bawat isa. Shall we sing that song? There is one body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forth, with His praises on our lips, and the sword in our hands, we are marching on with power, as we possess this land. There is one body, we have one Lord, united in the Spirit, we are going forth, with His praises on our lips, and a sword in our hands, we are marching on with
the people of the Lord. We're our holy nation, a chosen generation, called to show for His praise. We are the people of the Lord. We're our holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. There's one body, there is one body. We have one Lord, united in the Spirit. We are going forth with His praises on our lips and a sword in our hands. We are marching on with power as we possess His land. Saglit po tayong manahimik. Naalala mo ba, nung hindi mo pa kilala ang Panginoong Jesus, nagkakanya-kanya tayo. Iniisip natin ang sarili natin. Sinasabi natin ang gusto lang nating sabihin. Hindi natin alam na tayo po'y nakakasugat, nakakasakit. Tuloy nagkakaroon tayo ng alitan sa bawat isa, hidwaan. Nais po ni Apostol Pablo, pinarating sa atin ng Panginoon ang pagkakaisang ito sa isang puso, isang isipan, isang pananalita, isang pamumuhay Kristiyano ng katulad ng kay Jesus. Kung may naisip po kayo na nakaaway nyo, nakaalitan, nakasamaan ng loob, kayo ang dahilan o sila ang dahilan, magpatawad po kayo. Sige po, patawarin nyo po sila. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko nawa sa kailang pakikinig kanina ng iyong mga salita tungkol sa pagkakasunduan, pagkakaisa bilang isang pamilya mo. Magawa po nila, Panginoong, magpakumbaba, umunawa, umabot sa kailang kapwa. Nasa kanila, sa amin magsimula, Panginoon, ang katsagaan, ang pag-ibig sa kapwa, ang pagpapakumbaba. Na kami, Panginoon, ang magdala ng pagkakasundo sa aming kapwa. At sama-sama ka namin, Panginoon, paglingkuran. Binigyan mo kami isang pananampalataya. Binautis mo kami, Panginoon, ng isang Espiritu ng Diyos. At kami, O Lord God, ay inilagay mo sa isang tahanang Ikaw ang kikilalaning Ama. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng mensahe kung paano kami mamumuhay tulad ng isang pamilya, bilang sambahay ng Diyos, bilang magkakapatid kay Kristo. Lord, dalangin ko na magkaisa ang iyong mga anak na narito. Hindi sila magkanya-kanya, Panginoon, kundi sila magtulungan, magbahaginan, magdamayan, Panginoon, upang malugod ka sa iyo pong mga anak na lagi mong tinuturuan kung paano mamuhay sa langit mamuhay sa lupa katulad ng sa langit. Lord, sinabihan mo rin kami ngayon, O God, huwag kami magkampihan. Wala kaming papanigan, kundi si Kristo lang, Panginoon, ang aming sasang-ayunan ng kanyang salita. Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Ngunit nais mo kami, Panginoon, na ang paniwalaan at sundin ay ang sinabi ng Panginoon Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway at maghari sa amin ang kapayapaan. Mangyari lang po ito, Panginoon, kung aming pipigilan ang aming mga dila sa pagsasalita. Kung magiging magilaw, Panginoon, ang aming mga pangungusap. At kung kami, Panginoon, ay dumadamay sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sapagkat nais mo rin, O Lord God, unahin namin
Ang gawain ng Panginoon, hindi ang alitan sa isa't isa. Ito, Panginoon, makapagliligtas sa bawat isa. At ang alitan ang makapagpapahamak, Panginoon, sa dalawang taong may hindi pagkakaunawaan, pag-aalitan at hindi pagkakasunduan. Naunahin namin, Panginoon, ang gawain para sa iyo, ang gawain ng pangangaral, ng mabuting balita. Hindi, Panginoon, ang mag-ipon kami ng kaaway o kasamaan ng lukudi. Ang ipunin namin, Panginoon, ay ang kayamanan sa langit. Na kami, O Lord God, ay naging mabuting mga anak mo dito po sa lupa. Naging mabuting Kristiyano. Naging mabuting mananampalatayang nagmamahal sa Diyos at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord God, nais namin ipadama sa iyo, Panginoon, ang aming pag-ibig sa araw na ito. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubay. Minsan pa, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubay. Alam niyo po, mapaglilingkuran na lang natin po ng sapat ang Panginoon kung tayo po'y nakipag-isa sa Kanya. Nananalig tayo sa Kanya na siya'y namatay para po sa atin, na tayo po'y pinagkasundo niya sa Kanyang Amang Diyos, at tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. And so therefore, we will become the family of God. Itas po natin ating mga kamay, sabihin natin, Panginoon Diyos, patawarin mo po ako sa aking mga nawang pagkakasala sa iyo at pagkakaroon ko ng kaaway, kaalitan, at hindi pagkakasundo sa aking kapwa. Pinagsisisihan ko ng lahat ang mga ito. Linisin mo po, Panginoon, ang aking puso. Ako po'y nananalig na si Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, magbibigay sa akin ng pakikipagkasundo sa iyo. Panginoong Jesus, maghari ka sa aking buhay. At hinahayaan kita na akayin ang aking buhay. Ibigin ka, paglingkuran ng Diyos, at manatiling tapat hanggang sa wakas ng aking buhay. Hayaan mo, Panginoon, maging laman ng aking puso ang mga papuri sa iyo. Dalahin ko sa aking puso ang iyong mga salita upang ipahayag ko ang iyong kabutihan. Salamat, Panginoon. Amen. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako
alam kung ano inyong mga panalangin, mga kahilingan. Hindi ko po alam kung ano yung mga nasa kalooban nyo, bakit kayo sumimba ngayon. Marahil may panalangin kayo sa Diyos. Nais niyong kagalingan, kayo pagpalain, palakasin ng Panginoon. Kung may alitan ang inyong mga magulang, magkakapatid o sambahayan man, may hidwaan, hindi ko po alam, pero alam niyo po, gagawa po ang Diyos sa inyong mga buhay as we worship the Lord God. Sige po, yumuko po kayo pumikit as our worshipers here are singing. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Sige po, hilingin niyo sa Panginoon inyong kahilingan. Mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. Aking Panginoon. Panginoon, abutin mo po ang buhay ng bawat isa. Sino man, Panginoon, may kaguluhan sa isipan, pagkalito, hindi alam kung anong gagawin, Lord. Damayan mo po sila, O Lord God. Bigyan mo silang kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Sino man may sakit at karamdaman, loob at labas ng kanilang katawan, Lord God. Sinabi mo, Panginoon, ang may kaunting sugat ay nadadama ng buong katawan. Kaya, Lord God, alam namin, nadadama ang Panginoon ang aming nadarama. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalingan, anuman ang kailang karamdaman, o sinuman sa kailang mamahal sa buhay, Panginoon, ang may mga sakit na hindi malunasan ng doktor, Panginoon, bigyan mo sila ng kagamutan. Dahilan sa dugo ni Jesus, sa mga latay niya, magsisigaling, Panginoon, ang iyong pong mga anak nang titiwala sa iyo. God, pinagagaling mo na, kumikilos ka na, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa at maging sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, damahin mo sila sa kanilang mga paghihirap, Panginoon. Lord, paaluanin mo ang kanilang pamumuhay. Magbukas ka ng mga opportunity, Panginoon. Negosyo man, trabaho man, pagkakitaan, Lord. God, pagpalain mo po ang iyong mga anak na umaasa at nagtitiwala po, Panginoon, sa iyo. Panginoon, sino man may kaguluhan sa pamilya, hindi nagkakasundo, anumang relasyon meron na nawawasak, Panginoon, Lord God, we pray, Lord, pagkasunduin mo, Panginoon, ang mga hindi nagkakasundo, ang mga may alitan, ang mga magkaaway, Panginoon. God, sinabi mo, ang kaaway ng iyong mga anak, O Lord God, ay ipinagtatanggol mo. Kaya, Lord God, bigyan mo kami ng pangunawa. Kami ingatan mo, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa at walang gawa ng kaaway, Panginoon, ang makakahadlang sa aming mga buhay upang hindi, Panginoon, paglingkuran ka. Kaya, Lord God, nawa ang bawat isang naritong nakarinig na yung salita tungkol sa pag-isa sa iyo, pagkakaisa sa aming kapwa. Magkaroon kami, Panginoon, ng isang kaisipan, isang puso, Panginoon, na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan patungkol sa Panginoon Yesus. Upang sa akin, Lord God, na paglingkuran ka namin habang kami nabubuhay, Panginoon. God, maraming mong salamat. Purihin ka, Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod sa'yo. Pupurihin, laging sasambahin. Ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. Aking Panginoon. Maglilingkod sa'yo. Ano mang mangyari, susunod
Alam niyo po, bago mag-pandemic 2020, di ba ugali ng mga Kristiyano kapag sumisimba, sinabi ng pastor, maghawak-hawak tayong kamay. Pero pagdating ng 2020, wala na. Wala nang hawakan, no touch. Kasi baka magkahawahan ng mikrobyo. Pero I believe po, nasa presensya po tayo ng ating Panginoong Jesus. Ang tawag doon, walang pandemic. Ano yun? Anong pandemic na yan? SARS? Hindi naman SARS. Walang COVID. Sapagkat tayo protected ng ating Panginoon. Matapos tayo maghawakan, saka ka na mag-alcohol. Ano yun? I will serve thee. O, sige. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing. I was nothing until you found me. You have given life to me. Lahat po, I believe, na narito ay niligtas ng Panginoon. Tinanggap ang isang Panginoon at tatanggap ng kapuspusan ng isang Espiritu. Kaya walang hawahan, walang COVID, walang mikrobyo. Tayo po'y maghawak-hawak kamay. Sige po, maghawak-hawak kamay. Lahat tayo iniligtas ng ating Panginoon. Lahat tayo magsama-sama, magkasundo, magkaisa. Sabi nga po ay magkaisa, huwag magkanya-kanya. Ibigay natin ang ating mga kamay, ang ating mga tulong. Magkaisa, huwag magkanya-kanya, huwag magkampihan, walang papanigan. Si Kristo lang ang nakapagitan sa inyo. Amen. Unahin ang gawain ng Panginoon, hindi ang alitan sa isa't isa. Pakisabi sa katabi mo, I'm sorry, pinapatawad na kita. Because I love thee, you have given life to me. I was nothing. Pero ngayon, andyan ka, andyan ang Panginoon. You found me. You have given life. Heartaches. Heartaches. Broken people. Ruined lives. That's why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Heartaches. Wala nang sasama ang puso. Wala nang masisira ang samahan. Bubuhay ng Panginoon ang ating mga buhay. Sapagkat namatay siya para sa atin. Your touch is what I long for. You have given life to me. Panginoon, sinabi mo nga sa John chapter 17, magkaisa ang iyong mga anak at sa pamamagitan ng panalangin, Lord God, magkakaisa kami. Panalangin po natin ating mga nasa kanan at nasa kaliwa. Ipanalangin po natin na sila'y pagpalain ng Panginoon. Lord God, we are praying for one another, Lord. Bless them, heal them, strengthen them. God bless you. Praise the Lord. Amen.
A simple God bless you sa bawat isa. God bless you. God bless you. Itas natin ang ating mga kamay. Tanggapin po natin ang espiritu ng pagkakaisa. Let the spirit of unbreakable unity be upon us all as children of the living God. We receive one Lord, one baptism, one Spirit, and let us all live together like a family on earth as we are the family of God. Amen po ba? Amen. Tanggapin po natin spirit ng pagkakaisa, pagkakasunduan, at kapayapaan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah!